Hello guys, nandito na naman ako. Siyempre, good morning dyan at good evening dito. Ito, pag-usapan natin ang tatlong chismoso ng Kamara. What the heck, ang mga congressman nga naman, imbis na gumawa ng batas, ang ginagawa, mag-chismis na lang. Yes, itong tatlong to. Mga chismoso, si Erice, si Tinyo, at syempre, walang iba kundi si Lipiste. Si Lipiste na gusto na naman maging relevant at syempre, takot na at kinakabahan. Dahil mauubos talaga ang kanyang mga savings. Malamang sabi nga sa magbubuko sa magnyunyog, pag kinalawit nito dala pati alangan. 24 billion na nag-aantay sa kanya at ang lakas ng loob nakikipag-negotiate para sa magkano? 150 or 180 million na lang daw. Utot mo, Lipiste. Patay ka ngayon, Lipiste Libentador. Pero eto guys, alam ko na nabalitaan nyo na ang bagong chismis na naman. Na ito naman daw si Lipiste ay meron daw mga screenshot ng text messages naman ni PBBM at ni Bersamin. Ang lupit na nag-uutos about sa mga kickback naman ng flood control, Talagang naka-relevant Talagang naka-synchronize dun sa sa impeachment doon sa mga reklamo sa impeachment Pero di ba ang tanga lang? Paano ko sasabing ang tanga lang? Kung di pala naman tubobo si Lipiste, bakit hindi niya nilabas nung pagfa-file? Nung ifa-file pa lang sa impeachment. Dapat ibinigay na niya yan kay Tinyo, di ba? Para nagkaalaman na at naisama sa impeachment complaints para kay PBBM. Ngayon, anong mangyayari dyan? Di wala, sablay. Kasi naman talaga guys, talaga naman gumagawa na lang ito. Gusto na lang, pa-relevant na lang to si Lipiste. Isipin mo ilalabas daw niya sa tamang panahon. Pero guys, ito ang nakakatawa. Nang interviewin itong si chismosong si Tinyo at itong chismosong si Erice. Oy, sa mga taga-Caloocan dyan, kung may kalokohan ito si Erice, i-message nyo sa akin, titirahin natin ito. Pangit na nga ito, papapangitin pa natin lalo. Basta mga facts mga tunay na mga kalokohan nitong si Erice tsaka si Tinyo, sabihin nyo sa akin at talagang bibirahin natin to. O sige, punta na tayo sa pagiging chismoso ng dalawa, Isipin mo nakichismis dito kay Lipiste. Aba, nung ma-interviewin ng media, ang sabi ni Lipiste, itanong nyo kay Tinyo tsaka kay Erice, pinakita ko na sa kanila. Nung in-interview si Tinyo, kung sabi, nakita nyo na daw po at totoo ba, legit po? Oo, nakita ko na pero itanong nyo na lang ay kay Lipiste. Tinatanong ng media kung anong masasabi nyo, authenticated ba ito o legit? Ang sabi ba naman itanong nyo na lang kay Lipiste. Ganon din ang sabi ni Erice, itanong ay kay Lipiste. Kung ito ba ay authenticated, tunay o kung paano ba niya ito na kuha, itanong daw ay kay Lipiste. Ang problema, pag ibinalik itanong kay Lipiste, ang sagot ni Lipiste ay itanong nyo kay Erice o kaya itanong nyo kay Tinyo. Ang gulo ng tatlo Mag-aalat ang mga chismoso putik na yan. Makikita siya paano mo i-authenticate unang-una. May credible pa ba? Credible pa ba ito si at may credibilidad pa ba itong si Lipiste Libentador? Sa ganang akin, ano pang ikay-credibilidad yan? Niloko na nga niya ng buong Pilipinas Ang buong sambayan ng Pilipino ang niloko niya. Mismong ang Pilipinas at ang gobyerno. Nakalimutan niya na pati taxpayer ng mga tao, pati yung pag-asa na sana papababa ang kuryente, yung mabibigyan sana maaabot ng solar na yan, di ba? Hindi niya ginawa at niloko niya ang mga Pilipino.
At yung sanang prangkisa na naibigay sa iba na may kakayanan naman talagang gumawa sana na kinuha niya at pagkakuha niya ay hindi niya trinabaho, maliwanag na panluloko. Isipin mo ilang taon tayong niloko ng siraulo na to, di ba? Ngayon maniniwala pa at ang sabi ba naman ilalabas niya sa tamang panahon. Ano ka? Anong pangalan ng kapartner ni ni Maine Mendoza? Alden Richard? Ano ka, Alden Richard, sa tamang panahon? May tamang panahon kapag nalalaman. Taka. Wala nang tamang panahon sa'yo. Ang tamang panahon sa'yo ay kapag ikaw ay nasampahan na ng mga kaso at hinahanap sila sa'yo, hinahabol na sa'yo, yung 24 billion na multa mo, yan ang tamang panahon. Ang tamang panahon, sigurado mag-iiyak ka. Kaya House Speaker Bo GD, wag mong papayagan ito na magbakasyon ng 6 na buwan, ha? Kasi magtatago ito. Malamang-lamang yan, pupunta yan sa Portugal at bibili yan ng bahay doon, no? Para maging citizen na agad siya ron. Kayang-kaya naman niya dahil may bilyon siya. Sabi, imbis na ibayad ko yung natitira kong bilyon, di ibili ko na lang, dito na lang ako. So, maliwanag. Tatakas yan si Lepiste Libentador. Alam niyo kung bakit? Siraulo yan Ano mo sasabihin hindi siraulo yan? Kung nasa katinuan yan, di sana tinupad yan yung mga pinangako niya about sa solar na para sa bayan. Dahil siraulo nga, ganyan ang ginawa. Tinarantado ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, may kasama na siya sa Kongreso. 5 na sila. Si Meow Meow na hanggang ngayon ay suspendido. At si Eli, anong pangalan nito? Si Eling, ipapagpantay-pantay daw niya sa sweldo ng buong Pilipinas. Si Eli Fernando, no? Na nagpapanggap na hindi didilis pero didilis din. At itong si Erice, na chismoso, didilis din to. At ikalima, si Tinyo na nagpakabobo na rin. Isipin mong naniniwala ay sa chismis. Ebidensya ay ganon. Hoy! Baka hindi nyo alam, kayang-kaya gawin yan ni Mandalulo. Yung mga text message, screenshot na ganyan, kaya ni Mandalulo gawin yan. Eto, pakita ko sa inyo. Yan nakita nyo yan? Gumawa si Mandalulo ng anong tawag dito? Mga message ko daw doon sa Roy na yon. Hindi naman ganyan na. Paniwala yung mga didilis, di ba? Ganyan ganyan ka dapat magpagawa. Although kung sa tatanga-tanga maniniwala rito, tingnan mo naman yung tawag dito? Profile pic. Hindi naman ganyan ang profile pic ng mga legit na messages, di ba? Tsaka hindi yan yung profile pic ko kapag nagme-message ako. Ang tanga lang, di ba? Ganyan dapat, Lepiste. Magpapagawa ka kay Mandalulo. Ang tanga mo. Itong mga didilis, no? Congressman, 3 congressman na chismoso. Mga nasira na mga ulo. Yun lang. Sa mga bobo mga didilis dyan at may sayad. Manatili kayong mga may sayad. Ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo may sayad. Sapat ang may sayad ay laging high blood. Bye!